to reinforce our ironclad commitment to the defense of Israel and to remain prepared to respond to any contingency. We'll continue to advance our defense ties with regional allies and partners, especially India, Japan, and the Philippines. Mga utol, no? So talagang lagi nila sinasabi na handa rin naman kami at handa naming tulungan itong mga kaalyado namin anytime na may mangyaring pag-atake sa mga kaalyadong ito. So India, Japan, and Philippines, no? So lagi naman nila sinasabi yan, ironclad yung commitment nila dun sa ating Mutual Defense Treaty. So ito'y pagbabanta na o threat na nito sa China dahil para lang magdalawang isip itong China na gawin yung kanilang mga pagsalakay. Kaya kung mapapansin ninyo, kahit pa kaya tayo ng China, ay hindi nila ginagawang salakayin tayo. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa totoo lamang mga utol, yung kaliwat kanan na military exercises at mga nakikita natin o napapanood natin sa balita ng mga pangyayari sa West Philippine Sea at sa ibang panig ng mundo ay mga senyales lamang na talagang ang bawat bansang malalakas ay naghahanda na sa napipintong gera. Pero gaano nga ba kahanda itong China na dumigma? Okay, yan ang ating aalamin mga utol dahil ang US Defense Secretary pinagbantaan ng Pilipinas. China is ready to go to war. Nakakatakot ito. Mula kay Melvs Castle, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na, alamin na natin. Naghahanda na ang China sa gulo at posibleng susunod na mga taon manakop na to. Ang pinangangambahan ng US Defense Department, sabay tayong gegerahin ng Taiwan. Bilang tugon ng kalyado nating bansang Amerika, minamadali na ang mga base militar na pinapagawa ng US. Prioridad ang mga US Air Force na kayang rumisponde sa West Philippine Sea pag sinalakay tayo ng China. Ayon kay US Secretary of State Antony Blinken, walang makakapigil sa giyera, lalo na kung may sakim sa kapangyarihang bansa. Kahit anong usap pa raw kung sinungaling ang kausap mo, wala, puro laway lang yan. Totoo naman mga utol, maraming beses na tayo nakipag-usap sa China. Pero wala pa rin nagbago sa sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Patuloy pa rin nilang pinupursu yung maagaw nila ito. Okay? And take note mga utol, sa isip nitong mga ng Chinese government, kanila talaga o sila talaga may rightful claim dyan sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Napakalaking kahibangan nun. Kaya rin pinaglalaban nila parang na sila yung may mas karapatan. Pero sa totoo lamang, teritoryo natin yung kanilang inaagaw at wala silang pakialam kahit kung dinahin na sila ng buong United Nations, di ba? Ilang sanction na ba? O pati yung sa arbitral ruling na kumakampi sa atin. Kaya na rin, mas maraming kumakampi sa atin mga bansa dahil alam nila na tayo yung nasa panig ng tama. Okay mga utol, pero talagang ipinupurso ito ng China. Tuloy muna natin. Matatangi raw gawin ay paghandaan ang digmaan at huwag tong katakutan. Nananawagan rin si Secretary Blinken, kung wala talagang balak ang China ng makipaggera, bakit tuloy-tuloy ang militarization ng South China Sea? Ano ang dahilan ba't nagtatayo ang China ng base militar? Di simple lang, parang may pagdigmaan, diba? Anong malapit sa West Philippine Sea? Di ang ating bansa, Pilipinas. Yan tsaka mga utol, diba? Yun nga, yung mga artificial islands sila talagang halos military bases na. Aminin man nila o hindi, tapos bawal yan ikutan. Okay? So pag iniikutan ng eroplano, tinitira nila ng flare. So hindi talaga makuhaan ng mga kung ano mang nilalaman. Yung iba, bawal rin lapitan ng mga barko yung kanilang mga artificial islands. And syempre, gagawin talaga nilang military base para na rin sa kanilang mga pinaplano at binabalak. At kung ano man ang kasunod na binabalak nitong China, ay malamang sa malamang alam na rin naman yan nitong Amerika at ng iba pang malalaking mga bansa. So, pero kahit tayo, hindi naman tayo mga tanga para hindi natin malaman kung anong
endgame ang gustong palabasin nitong China. Siyempre, ang una nilang aim ang masakop ang buong South China Sea. Doon muna magsisimula and then the rest. Who knows kung ano pang gusto ng China. Pakinggan muna natin to. But everyone in the region should understand that further attacks only perpetuate conflict, instability, insecurity for everyone. And further attacks only raise the risk of dangerous outcomes that no one can predict and no one can fully control. Totoo. It's urgent that everyone in the region take stock of the situation, understand the risk of miscalculation, and make decisions that will calm tensions, not exacerbate them. We did 2+2s with the Philippines and with Japan. Throughout Osman, we also discussed threats to our shared vision of a free and open Indo-Pacific, a region that's stable, that's peaceful, that's prosperous, where sovereignty and international law are respected, where human rights are promoted and protected. We agreed on the importance of maintaining peace and stability in the South China Seas, the East China Seas, and countering any attempts at coercion. We're united on the need to maintain peace and stability and to resist any actions that escalate tensions or undermine the status quo. Pero bago Pero totoo lang, no, mga utol, etong Amerika, South Korea, Japan, talaga, at iba pang mga bansa, gaya ng Canada at Australia, alam natin na pinagmimitingan o pinagpupulungan na nila yung mga counter attack sakali man. Okay? Itong mga to naka-ready na sakali man na umatake itong China, magtangkang umatake kung sa Taiwan o magkaroon ng escalation sa pangyayari dyan sa West Philippine Sea. Meron na itong mga kasunod na hakbang na gagawin. Kumbaga, ito'y parang game of chess na Alam na rin naman ng Amerika, alam na knowing America. Knowing America talagang subok yan sa pakikipagdigmaan. So, bago pa mangyari o pagka nangyari yung mga plano ng China o tinangka nilang lumusob, automatically meron ng counter-attack to. Palagay ko etong Amerika. At hindi ito magpapalugi. Hindi ito makakapayag na masakop ng China ang buong South China Sea. Bakit? Kasi makokontrol ng China itong trade route, no? 30%, 33% o more or less na trade route sa buong mundo. Napakalaking bagay nun sa ekonomiya. At doon pag nakontrol ito ng China, yung trade route na ito, lalakas ang China. Magiging number 1 sila bukod pa sa mga natural gas deposits and oil na nandyan sa South China Sea na kanilang pwedeng makuha. Lalakas ng tuluyan ang ekonomiya ng China at yun ang hindi mapapayagan ng United States of America. Ito itong gera na ito nagsisimula sa yung control ng yung global dominance. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, tuloy muna natin. Bago pa sumiklab ang posibilidad ng gulo sa South China Sea, nakabantay na ang Amerika sa inaasahang pagsiklab sinasabi ko. ng gulo sa Middle Ready East. na. Halos lahat ng most advanced warship, destroyer at fighter jet i-deploy na dito para mapigilan ang all-out war na mangyayari sa Middle East. Pero paano kung sa West Philippines ito mangyari? Magpapadala rin kaya ang Amerika ng military asset gaya ng sa Israel? So make no mistake, the United States will not tolerate attacks on our personnel in the region. We've adjusted our military posture to strengthen our force protection and to reinforce our ironclad commitment to the defense of Israel and to remain prepared to respond to any contingency. We'll continue to advance our defense ties with regional allies and partners, especially India, Japan, and the Philippines. Mga utol, no? So talagang lagi nila sinasabi na handa rin naman kami at handa naming tulungan itong mga kaalyado namin anytime na may mangyaring pag-atake sa mga kaalyadong ito. So India, Japan, and Philippines, no? So lagi naman nila sinasabi ironclad yung commitment nila dun sa ating Mutual Defense Treaty
So ito'y pagbabanta na o threat na nito sa China dahil para lang magdalawang isip itong China na gawin yung kanilang mga pagsalakay. Kaya kung mapapansin ninyo, kahit pa kaya tayo ng China, ay hindi nila ginagawang salakayin tayo. Pero worst comes to worst, paano nga pag sumalakay ang China? 'Di ba? Anong masasabi niyo diyan? Paano? Marami tayong kaalyado. Ang tanong, gaano katagal magsidatingan? Kaya sa akin, mas makakabuting nandito na yung mga US forces, no? Dito sa Pilipinas, doon sa mga base militar para ready na rin. Kasi yan, nakaumang na yung gera, mga utol. Hindi naman hindi naman yan lingid sa ating lahat. Nakaumang na. So kailangan natin handang-handa tayo kapag etong China ay nagsimula ng paglusob, lalong-lalo na yung sa nangyayaring conflict sa Taiwan. Damay tayo doon, mga utol, kahit na gustuhin natin o hindi. Okay? Tuloy muna natin. Secretary Blinken and I returned from the Indo-Pacific just last week. We participated in 2+2 meetings with our counterparts in Japan and the Philippines. In both Tokyo and Manila, we spoke at length about Australia's vital role in our network of alliances. Nice one. In the United States, Australia, and our other friends in the region are operating together more closely and more capably than ever before. Nakakatakot na to, di ba? Pero papaano kung dumating ang oras na sa Pilipinas to mangyari? Kayo, handa ba kayong lumaban para sa bayan? Malamang yung mga Pinoy, no? Handa lumaban para sa bayan. Pero ang problema ngayon, no? Sa halip na nakikita natin yung mas malaking problema ng bansa, yung mga nakaupo natin sa pwesto ay nagbabangayan pa para sa 2025 election. Ay, nako. Okay, 'di ba? Nagsisiraan pa sila. Anyway, mga utol, pa-comment ang inyong opinion hinggil dito. Magpapatuloy tayo at titingin tayo ng mga iba pang topic, yung usaping panloob naman ng ating bansa. Maraming salamat kay Melvs Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.